sa akin lang bilang isang Muslim. Gusto ko itutok yung lahat yung tabira sa akin. Ang gusto kong sabihin, diretso to kay Presidente. Ito ang tandaan mo, Bongbong Marcos bangag. Walang bangag na hindi nakulong. Tandaan mo yan. Baliktaran, makukulong kayong lahat. Lahat kayong mga pamilya Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Hanggang sa huling batak ng aming bubo. Sa Zamboanga, at hindi lang ito ay patuloy na sama-sama po kami hanggat po walang linaw na hindi po may balik sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulo, dahil ang nangyari po ay sa kasaysayan ng Pilipinas ay first time story ang nangyari itong paghuli at pagkidnap sa ating mahal na Pangulo. So, pamunta na Sir Phil. Hindi ko sa Ayun, Sir Bong, natatanong na po namin yung ibang question kay Imam kanina. Yes, Ito lang po, Sir Bong, ano po yung magiging parang advice mo kay Torre, no, sa mga pangyayaring ginawa niya kay Tatay Digong? Napakalinaw. At itong ilang araw naman ay meron tayong inquiry investigation sa Senate. Okay po. Ini-emphasize yung law, yung constitutional, halos nagkaka-divide na yung mga nandoon. Kitang-kita po yung violation ng ginawa ni Torre, itong PNP. Lahat naman siguro ay nakakalam sa batas, ay yung sinasabi ni General Torre ay mandato ng kanyang kagustuhan at kung sino man ang nag-uutos sa kanya. At alam po na sambayan ng Pilipino na ang nag-uutos sa kanya, ang presidente ngayon na kasalukuyan na bangag. Kasi hindi nila binigyan ng pagkakataon ang batas sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Republika na isang malayang bansa na ang batas ay demokrasya? Ginawa nila ngayon yung democracy policies ay ginawa nilang disgrasya sa gusto nilang labanan. Napakalinaw po yan. At kung makikita niyo, binabanggit ni Senator Amy, tinatanong nila yung paghuli ba nung sinasabi na warrant of arrest, galing ba yun sa red tag o galing sa confusion na hindi tinutukoy yung paghuli sa isang taong wanted. Dalawa yun yung batas na sinasabi ron. Yun naman ay naiintindihan ng buong sambayan ng Pilipino dahil nakatutok tayo sa investigation sa Senate. Malinaw po, malinaw na si General Torre ay ginawa niyang sariling desisyon yung hakbang na ginawa niya. Nakakita ba kayo na huhulihin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang kabutihan, hiyaharas mo? Nakakita ka na isang opisyal na military na yung abogado ng isang hinuhusgaan ay hahatakin mo, tatanggalin mo, na yun ang dapat i-provide, dapat yun ang nandoon sa kapaligiran ng mga taong inuhuli ang kanilang abogado, dahil yun ang sinabi ng batas. Kita-kita yung ginawa niya, paghahatak niya sa mga tao, lagi siya ikot ng ikot, hihilain niya ang ating dating Pangulo. Sobra, hindi na siya matatawag na opisyal. Ang tawag talaga sa kanya naging tangang opisyal dahil dun sa pananaw niya sa kagusto na nagutos sa kanya. Sir, gaano po kalalim ang suporta ninyo sa ating dating Pangulong Duterte at bakit po? Malalim po talaga ang suporta, hindi lang kami mga kapatid ng mga Muslim. Nakita ho nyo, sa tagal itong pamilyang ito, lalo-lalo na ho, unay ko na sa aming mga Muslim, gumanda ho ang buhay namin dito sa Mindanao. Gumanda ho ang buhay dito sa Davao ng mga Muslim. At ngayon lang ho kami nakatikim na totoong batas, yung BARM. Kung matatandaan nyo, draft pa lang ng mga unang presidente, yung Bangsamoro Bisiklo, ay nagkakaroon na kami ng problema. Maraming debate sa Kongreso, maraming debate sa Senate, pero nung umupo ang ating mahal na Pangulo si Duterte, nakita nyo naman kung gaano naging napakaganda ang batas na ginawa sa aming mga muros dito sa Mindanao. Kaya yung utang na loob namin sa kanya, hindi mo matatawaran. Dahil ang tingin niya sa bawat Pilipino, hindi lang sa Muslim, ay kapamilya niya. Nandoon yung tulong niya, nandoon yung pinangatawan nila yung pangangailangan ng mga tao. Alam po ninyo ba ang ginawa niya sa mga Muslim? Wala pong gumawa na ninumang opisyal, ninumang mga naging dumaan na presidente sa Republika
ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga madrasa, sinasahuran ng mga imam at mga ustads. Nagbibigay ng paral sa mga kabataan sa mga Islamic institution. Nagbibigay ng pag-hajj na libre sa mga Muslim. Saan kayo makakita ng ganitong mga tao na kapag ganitong araw ng Ramadan, halos ang pagkain sa mga simbahan, sa mga community ng mga Muslim ay halos po puno. Mayroon bang gumawa sa aming mga Muslim? Dito ho namin nakita yung karapatan ng mga Muslim bilang isang mga Pilipino na yung ginawa ng ating mahal na Pangulo si Tatay Digong ay hindi po ginawa ng mga ibang dumaan na presidente sa Pilipinas. Yun po yung tanong nyo na kung kami ay talaga dadalhin sa kamatayan para lang may balik siya, kung kami ay dadalhin sa kamatayan para lang po ipaglaban ng batas na ginawa sa kanya, nilabag ay nandito po kami lahat. At dito po sa Davao, ito po ang nangunguna rito talaga sinusuportahan niya. Alam po natin ito, yung kapatid natin, yung una-una naging deputy mayor po dito sa Davao City, si Randy Usman, tumakbo po itong gobernador, ang kanyang pamilya, yung kapatid niya si Wating, ang kanilang pamilya, ay halos araw-araw nandito sa mga lansangan. Umiiyak sila. Kaya po nandito kami, ipinakikita po namin na sama-sama po kami. Hindi po kami matutulog para po maipakita na ang bansa sa Pilipinas ay nahihurakan. Kung matatandaan po ninyo sa mga reporter po, ang batas sa Pilipinas ay malinaw. Yung sovereignty, yung soberanya ay nalabag. Hindi lang si Presidente. Saan kayo nakakita na dumating dito walang karapatan dito na ibang country ibibigay nyo isang Pilipino sa kanila? Ibig sabihin walang batas sa Pilipinas o umiral? Kaya ito sinasabi ng mga ibang leaders sa Pilipinas, kung ito ay pairalin, itong administrasyon ni Marcos, baka ang mga tao, mga Muslim, bumalik, mag-rebelde at lumaban sa gobyerno dahil walang batas na nangyari sa kasalukuyan. Sa ngayon po, sir, ano po ang inaasahan ng mga kapatid nating Muslim sa administrasyon ni Marcos? Siguro ang nakikita po natin, parami ang mga tao ngayon na nagsasabi na nawawala yung tiwala po nila sa kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, parang wala na ho kami inaasahan. Nalabag nga nila yung presidente, nalabag nila yung karapatan ng ating mahal na Pangulo, nalabag nila yung matanda, nalabag nila sa Pilipino. Para sa akin, wala na ho kami tiwala sa kanya. Ano pa ang natitira na tiwala sa kanya? Nakikita natin sa ilang buwan nagkakaroon na investigation hanggang sa dumating sa Supreme Court, nagkakaroon na investigation yung billion, trillion, ninakaw nilang pera, ninanakaw pa nila ang karapatan ng tao, ninanakaw pa nila ang batas sa Pilipinas para pagtakpan. Dahil napakalinaw, is political motivated lang, ginagano nila ang Pilipinas. Dahil ang pangarap nila sa 2028 ay mapindaw nila si Vice President, si Sara Duterte at itong pamilya para sila ang magpatuloy sa kanilang kawalangian. Napakalayo yung pangarap ni Tambaloslos. Wala na ho naniniwala sa kanya. Napakalayo. Sino ba sila para pa ipagpatuloy yung ginawa nila? Nagawa nga nila sa ating mahal na Pangulo, tayo pa kaya kami pa kay mga maliit na mga Muslim. Kaya kami po, magbantay po tayo. Dahil kaya po kami nandito po kami sa tahanan po ng ating mahal na Congressman, si Pulong Duterte, dito po sa Davao City. Dahil nandito yung lahat ng mga Muslim, dito namin pinagpapatuloy yung dua. Ramadan namin, hiningi namin sa Allah, Ya Allah, ibalik si Presidente, Ya Allah, protektahan itong pamilya, at Ya Allah, magising si President Bangag at ang kanyang mga kasamahan. Natigilan nila ang pagsira sa Republika ng Pilipinas at ang pamilyang ito. Dahil wala na po yung pangarap nila, sinisigurado natin sa pangarap nila sa 2028. Sir Bong, sa tingin niyo po ba yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno sa ating dating Pangulo o sa pamilya ng Duterte ay pamumulitika pa po ba or personalan na? Alam niyo, napakalinaw. First, politika. Ngayon, personalan na. Bakit? Ang nakikita ba ngayon ng taong bayan ay hindi malinaw yung dalawa na binanggit natin? Politika dahil ayaw nila na maalis sila, dahil natikman nila. Alam niyo, ito si President Bangag, higit pa ho ito sa ginawa ng tatay niya. Diktador na.
Napakalinaw yung ginagawa nila. So, napakalinaw na personal nila ginagawa ito. Gaano kasakit yung nakita natin dumating ating mahal na Pangulo pagkatapos diretso sa airport dito sa may bis ng kasundaluhan. Nakaready na yung aeroplano. Hindi nila binigyan ng pagkakataon yung mga petisyon para ipasok sa Republika ng Pilipinas na doon inuli ang ating mahal na Pangulo para mabigyan kaagad yung mga petisyon na iniakit sa Supreme Court. Ang binabanggit nila ilang oras na, kahit na wala pang justification dun sa warrant na ngayon nagkakaroon ngayon ng problema sa sinitiring. Yung red tag, kasi ang sinasabi na red tag, malinaw ito, iyon yung warrant na dala ng Interpol. Pero confusion ang binabanggit ng director nung tumanggap ng warrant. Ibig sabihin, ang kahulugan, yung confusion, iyon yung paglilinaw sa paghuli sa tao. Hindi pa sinasabi na ang tao ay huhuli na para dalhin. Kaya malinaw ngayon, salungat ang sinasabi ng DOJ, salungat ang sinasabi ng PNP, salungat ang sinasabi ng Interpol. Napakalinaw to sa nakaraan itong mga hearing. Paano po maipagtatanggol pa ng ating mga kapatid na Muslim ang dating Pangulong Duterte? Ito po ang pagtatanggol na talaga pagsasama-sama natin. Hindi lang ho kami, tayo mga Pilipino. Opo. Wala na ho tayong karapatan bilang Pilipino sa nangyaring ito. Bakit ayaw pa nating magkaisa tayo? Siya nga sa ating mahal na Pangulo, napakatanda niya, nagawa nila, tayo pa kaya mga mahihirap na Pilipino, kami pa kaya mga mahihirap na Muslim. Kapag gusto nila, baka ako nga kinabukasan nakulong na ako sa kayong mga ibang mga nagsasabi na mga kasama natin. Dahil ang Pilipinas ay para sa akin, naninindigan ako ngayon na parang wala na yung demokrasya. Dahil sa nangyaring ito, wala na tayo dapat pag-itindihin kung hindi tayo, sama-sama po tayo may balik po ang ating mahal na Tatay Digong sa Pilipinas at may pagpatuloy ang kanilang serbisyo sa bawat Pilipino. Yan lang po ang pangarap natin. Sir Dong, naniniwala ka ba na dapat may mananagot sa itong pagdakip o itong paggita po kay dating Pangulong Duterte? Sigurado tayo may mananagot kasi hindi naman alam po natin na Pilipinas, napakaraming matitinong opisyal, napakaraming matitinong elected official, maraming Pilipino. Alam ba niyo na halos alam natin to, hindi lingid sa kalaman natin, marami pong military na umiyak, nakakita na kayo na may nag-resign, marami pong nasa Supreme Court na masakit sa kalooban nila, marami nasa institusyon na ibang gobyerno na yung pagsisisi, yung pagbibigay na talagang kahulugan na hindi maganda nangyari, halos sila na po nagsasabi na. So ibig sabihin, umasa po tayo, hindi ako naniniwala na hindi natin makamtan na mawalang bisa yung ginawa ng ICC na in-implement po ng national government na hindi naman talaga kagustuhan ng ICC. Dahil kung makikita ninyo, buong mundo, hindi dapat magsalita ang United States of America, China, iba't iba, at makikita natin na buong mundo ay sumama para po magsalita na mali ang ginawa ng PNP sa Republika ng Pilipinas, mali ang paghuli sa ating dating Pangulo. Ibig sabihin, makakamta natin sigurado ang kalayaan ng ating mahal na Pangulo. Makikita po natin na may mananagot rito dahil hindi lahat ng opisyal ay masamang tao. Sir, sa palagay niyo po ba maaaring magdeklara si Marcos ng martial law? Marami na po nagsasabi niyan. Dahil kung magaling sila sa intelligence, magaling din sa intelligence ang lahat ng grupo ng Pilipinas. Pare-pareho tayo. Nakahanda po yan. Alam po nilang gagawin nila kasi ginawa na nila at lahat ng mga naririyan sa likuran niya ay magagaling na tao yan. Nagawa nga nila, kita tayo Digong, nakawin ka agad. Ito pa kaya martial law? Ang sinasabi ngayon, may nakalaan ngayon na 3 resolution na pwede nila i-aresto sa mga tao na mga nagsasalita sa lansangan. Pero hindi ho tayo dapat matakot. Dahil ang Pilipinas, mas marami po yung majority ngayon na nagsasalita na nalabag ang batas, ninakaw si ating mahal na Tatay Digong, inalisan po ang karapatan ang bansang ito. So ibig sabihin, wala po tayo dapat ikatakot. Sabi ko nga kagabi, kung ikukulong nila tayo, saan tayo magkasya na kulungan? Ang nakikita natin ngayon, milyon ang tao na nagsasalita para po
ibalik po sa Pilipinas si Tatay Digong. Maraming salamat, sir. Ano po masasabi nyo doon, sir, sa nangyari sa mga blank item sa BICAM at baka kalaunan naging gaan na? Alam niyo, sa totoo lang, ako, siguro pare-pareho tayo. Kaya lang naman nagkakaproblema eh. Mahirap lang siguro kung masunto ako rito, dapat ko sabihin. Kasi mayroon tayong freedom of expression. Pag alam po natin ang batas, kailangan banggitin natin. Yung nangyari sa Congress ay politika eh. Napakalinaw. Yung nangyari sa impeachment sa ating mahal na Vice Presidente ay politika. Napakalinaw. The same kung ano ang ginagawa nila hanggang ngayon, yung pagpapatuloy, ang motivated lang is only political dito sa this coming 2020. Alam po niyo ng taong bayan yan. Dahil maraming abogado po tayo nakaupo na pinag-aralan, lahat ng ginawa nila. Pero umasa ang mga tao na gumawa ng kalokohan sa pamilyang ito. Babalik at babalik sa kanila dahil ang mundo ay umikot. Hindi naman nanatili ang mga tao doon din sa kapangyarihan. So, ang mensahe na lang natin na Sir Bong sa lahat po ng mga kapatid Muslim. Yun nga, ulitin ko, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid natin sa buong Pilipinas. Ang kailangan araw ngayon ng dasal dahil Ramadan. Naka 16 days na kami o 14 days, Gobernador? 21. Go, dito ka? 21 days na. Dito ka? Kasi itong natitira po, kasi kung mga 14 days, ay patuloy pa po ko ganito. Magdadarasal kami sa iba't ibang lansangan sa Davao, iba't ibang lansangan po sa buong Pilipinas, sa buong kapuluan. At kitang-kitaw, hindi ho kami mananahimik hanggat walang katarawan. Presidente at si Vice President sa ginagawa nila. Yung impeachment na sinasabi nila, makikita niyo nila kung anong patuloy dyan sa resulta ng impeachment. Isa na lang po, sir, isa na lang po. Kung meron po kayong mensahe kay Marcos, ano po ang magiging mensahe ninyo? Ang mensahe natin kay Marcos sa ating presidente, maging matiyag siya sa likod niya. Ayun. Alam po natin na mayroon siyang kabaitan sa bawat Pilipino. Pero nananaig sa kanila yung politika, nasusulsulan siya, nawawala sa kanyang katinuan dahil doon sa bangag siya. Kaya po na pagdesisyon niya. Yan ang totoo niya. Mabuting tao po yan mga yan. Kaya lang, dyan sa political motivated nila, kaya po nila nagagawa ito personal na mga bagay para po sirain ang Pilipinas, sirain ang tao, sirain ang bawat Pilipino sa kasalukuyan. Maraming salamat po, sir. Si Deputy. Si Deputy. Bigyan po natin ng pagkakataon po ang ating kapatid si Deputy Mayor, Sige po. si Randy Usman at yung mga ibang leader po natin, mga presidente po sa Davao din, araw-araw po walang tulugan nito. Alam mo yung sinasabi nila bayaran ng mga tao rito? Magtanong ko kayo, kanya-kanya. Ngayon nga, kumain ang mga tao rito, sabing lang at saka, para lang magkaroon lang po kami na pagkakaisa. Wala pong bayaran dito. Sariling gasto sa lahat ng dumarating rito, itong libong-libong mga tao. Ito po ang ating Deputy Mayor po ng Davao City. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ipahintulot natin muna sa ating alim kung pwede ba itong gawin natin na maghingi kay Allah na yung lahat ng mga Muslim sa bawat mundo na tulungan nila na hingin kay Allah na ibalik nila ang aming Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nandito po kami para ipaalam sa mga kapatid natin na mga Moro na ngayon, oras natin ngayon na Ramadan. Itong Ramadan ngayon ay kung ano ang hingin mo kay Allah ay ibibigay sa iyo. Kaya yung nasabi ng mga kapatid natin na si Bong at saka itong si Alim na ito ay pinakabaluktot
na panggobyerno. Papayag ba kayo na hanggang ngayon ay mayroon tayong gobyerno na presidente na baluktot? Hindi! Kasi kung ang presidente natin ay baluktot, baluktot din tayong lahat na nakatira sa Pilipinas. Baluktot din tayo na mga Pilipino. Ano ang sagot dyan? Paalisin natin, hingi natin sa kanya na graceful exit ka na lang para manaig ang mga Pilipino na lahat ng gusto nila para maghanap buhay, makapagtrabaho, at importante yung ekonomiya natin sa Pilipinas na umaakyat. Ngayon, tingnan ninyo, yung sabi niya na bigas na paakyatin. Kung mababa, baliktad. Sabi niya, gawin niya 20 pesos. Saan ngayon ang 20 pesos? 60 pesos na ngayon. Triple, ha? Pangalawa, bakit ang Supreme Court hindi sila mag-desisyon ng gusto? Alam naman nila na yung pag-aristo kay President Rodrigo Duterte ay illegal. Kinidnap yun. Bakit mo isusurinder yung Pilipino na ibigay mo sa ibang bansa na doon mo pa-imbestigar, doon mo ibibigay yung saligang batas? Wala ka bang tiwala sa husgado natin dito sa Pilipinas? Parang malaking insulto ito sa ating Supreme Court. Dahil pinayagan natin na ipalo natin ang ating Presidente Rodrigo Duterte. Ikalawa, hinihingi din namin kay Allah na itong congressman namin na si Paulo Pulong Duterte, kaya nagkanduri siya dito dahil ngayon 24 ng March ay birthday niya. Sa amin na mga Muslim, pagpasok ng 6 o'clock ng gabi ay automatic na yun pumasok yung 24 March 24. Yung sa iba naman na kwan, hijra, yung sa calendar sa anong tawag yun? Yung calendar sa kwan is 12 o'clock bago papasok yung 24. Iyon. Kaya Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, hindi ka po nag-iisa. Nandito po ang lahat ng mga kapatid mo na mga muro. Nandito si Sarin Alvarez, nandito siya ngayon, dumating. Galing yan sa Basulta. Kasama niya yung mayor na nandito ngayon. Tingnan ninyo, paano mahal ng muro ang ating President Rodrigo Duterte. Allahu Akbar! Kaya sabi naman, nandito naman yung mga community leaders natin na naggugurdya sa mga bahay ng ating mahal na mga Duterte family. Araw-gabi, nandito po kami para i-protect namin ang mga Duterte family. Pakinggan natin yung president natin sa Bangkiruan Masjid na pinaka-old na masjid dito sa Davao ng Maranao Community.
si Dato Kamid Dima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dire sama sa gingon ni Alim, si Director Bong Alonto, si Gob, nga amuang pag tipon-tipon dire, walay lain nga tuyo namo pag-ampo nga unta si Tatay Digong mabalik diri sa Davao kay kami nga mga maranaw diri sa Akwan nga Davao di yun mimundang kutob nga dili makabalik diri si Tatay Digong sa Davao ang dami nakamatay nga mabalik si Tatay Digong sa Davao. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pakinggan natin yung galing sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, si Prince Saren Alvarez. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Una-muna pasasalamatan natin si Allah sa pagbigay sa atin ng bukas na isipan, lakas ng katawan at tamang pag-iisip sumulong sa kabutihan ng lahat. Kahit ano ba ang mga problema natin ngayon. So ngayon, nandito kami, galing pa kami ng Masulta para makiramay, tumulong, sumuporta sa aming mahal na Tatay Digong. Kahit gaano kalayo, gastos namin ito huwag magsabi na bayad. Kahit kailan, gumagastos kami para sa mahal namin Tatay Digong. So yun lang ang hiling namin. Sa buwan ng Ramadan, alam natin, napakabisa. Lalo na ang Laylatul Qadar. Ito po, ang oras, lahat kami mga Muslim sa buong Pilipinas nagkakaisa para sumuporta, para magdua sa Laylatul Qadar, para makauwi ang pinakamamahal naming Tatay Digong. Allahu Akbar! Dahil alam ko, makakauwi si Tatay dahil nasa puso ng bawat mamamayang Pilipino, mahal na mahal namin po ang Tatay namin. Ang masasabi ko lang po sa administration ngayon, sana po mapagmatsyag, sana po lumingon, sana tumanaw ng utang na loob. So maraming salamat kay Dip Rande sa pagtawag, kahit gaano kalayo, basta si Dip, darating kami. Kasi si Dip ang kasama namin mula noon since 2015 hanggang ngayon, narito pa rin kami, hindi natitinag. Hanggang sa huling patak ng aming dugo. Susuporta kami. Hindi po kami aatras hanggang sa kamatayan. Ito naman yung representative natin sa Kalinan, Marana Community Leaders na makinig bakit nandito kami. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ko magsimula, pwede humingi ako ng 3 takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Una sa lahat, nais namin magpasalamat galing Kalinan. Marami kami. Di kami nagdalawang isip na pumunta rito para lang maipakita sa ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga pamilya na andito kami lahat para makita niya ang 100 support namin sa Duterte family. At saka gusto ko muna magpasalamat kay Sir Bong at sa ating Deputy Randy Usman at sa lahat ng mga community leaders na hindi nagdalawang isip na pumunta rito para maipakita ang totally 100% suporta sa Duterte. Sa akin lang, bilang isang Muslim, gusto ko itutok niyo lahat yung kamera sa akin. Ang gusto kong sabihin, diretso ito kay Presidente. Ito ang tandaan mo, Bongbong Marcos bangag. Walang bangag na hindi nakulong. Tandaan mo yan. Baliktaran,
makukulong kayong lahat. Lahat kayong mga pamilya Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galing! Woo! Galing! Maraming salamat po sa lahat at iba't ibang mga leaders kasi na nandito, iba't ibang mga sito. At ito walang tulugan. At ang karamihan dito umuwi alas 5 na, alas 6 na at papalit naman yung mga iba. Dahil patuloy ito hanggat sa walang maging resulta. Pero tandaan ninyo, wala ho kaming action na radical. Ang ginagawa lang namin, dasal, nagpaparami kami, nanawagan tayo na ibalik ang batas, ibalik po ang katotohanan na nagawa po ng ating Presidente Bangag dahil ito ay tanda ng binanggit ng imam, yung pare, na walang bangag na hindi nakukulong. Maraming salamat. Sige Maraming tayo, Sir salamat. Bong. ICC Duterte, bring him home. Saan si, mayroon tayong isang imam na magsasalita rin dito. Yung mga imam ay pare sa ating mga kapatid na Katolik. So kung makikita niyo lahat ng sektor na dito, ang karamihan dito, taga-mosque, taga-simbahan, pero ay parami ito na parami. Dahil nakikita namin halos lahat ng dumarating puno ang sasakyan, puno at iba't ibang yung isang presidente dito sa community, nasaan siya? Dito si Juan. Matindo, community priest ng Barangay Wangan, Kalinan. Dagdag ko lang sa yung sinasabi ng mga kasama natin. Dahil ang mga pamilya ng presidente natin ngayon. Ito sa akin lang ito. Huwag na tayong magpalinlang. Correct. Kasi kung ano yung bunga, ganun din yung anong puno, ganun din yung bunga. Makita natin ngayon sa social media, sa mga TV, hindi ba kapatid niya si Amy? Naku, parang Duterte talaga. Pero huwag tayong magpalinlang kasi pandang yan. Kinukuha lang yung ating mga simpatya. Correct. Kinukuha lang niya yung ating mga simpatya. Paas-it yan. Kung talagang linilitis niya yung mga general niyo, si Turi, kung talagang totoo kung talagang totoo siya, ikasuhan na lang niya, huwag na iimbestigahan. Halata na kasi. Kaya pag-isipan natin mabuti, huwag tayong magpalinlang kasi isa din yan sa mga Marcos. Okay. Kung talagang may kasalanan bakit mo pa kakasuhan? Bakit mo pa iimbestigahan? Kasuhan mo na lang. Kaya mag-isip tayo ng mabuti. Huwag tayong magpalinlang kasi pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang yan ng mga pamilya. Pamilya din yan sila. Kaya yun sa akin. Maraming. Magkuhan tayo. Magkuhan tayo. Tulungan. Magtutulungan tayo. Huwag tayong magpalinlang ng ano pa. Yun lang. At assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat at maraming salamat po dahil oras na para magdasal kami. Dahil kung makikita nyo, thousands na nandito ngayon. Dahil mag-umpisa kami ng dasal ng first ng Aisa, then Tarawih, then tuloy-tuloy ito hanggang umaga po. So nandito po yung imam, pasensya po kayo dahil umpisa na po ng wakto. Ang ibig sabihin ng wakto, ito po yung time para mag-umpisa po kami sa prayer ng Aisa. Kasi ang mga Muslims, 5 times a day ang prayer. Pero ang Ramadan, nandun yung Tarawih at saka yung mga sunat at patuloy po yung dasal namin. Nandito po kami para sa isang pagdadasal. Hindi po kami radical na aksyon na ginawa nila. Kami po ay kasamahan din ng Allah, ang Panginoon. Lahat po tayo ay dasal lang po dahil hindi po tayo naniniwala na ang kadimonyohan ay mananaig po sa Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amen.